Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama kay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabing sa ganang aking sarili lamang. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Happy Easter pong muli sa ating lahat. At palakpakan po natin ang ating dakilang Poong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes sa buwan ng Mayo. Karangalan na ating muling sariwain ng debosyon sa kanyang kamahal-mahalang puso, bukal ng mabathalang awa. At kasabay nito ang ating paggunita kina San Felipe at si San Tiago. So si San Felipe po, Philip in English, at si Santiago, Santo Santiago, si Saint James. No, para baka sabihin nyo, Tiago lang siguro pangalan niya, yung San hindi, kasi may San Felipe. So Santiago. Buong pangalan yung Santiago. No? Kaya kung meron nararapat either Felipe at Santiago o si San Felipe at si Santo Santiago. Para wala akong problema, English na lang. It's the feast of Saint Philip and Saint James. Now, maganda hong tanong, bakit sa dami-dami ng araw sa simbahan, minarapat na ang kanilang kapistahan ay ipagdiwang sa iisang araw lamang? Have you ever thought of that? Napag-isipan nyo na ba? O nga, no? 365 days in a year. 12 lang naman sila. Di ba pwedeng isa-isa? Ba't kailangan may pagsamahin? Ano bang magkatulad sa kanila at sila'y pinag-isa? Anong dahilan ng simbahan upang sila'y ipagdiwang sa iisang araw lamang? Isa lang ho nakikita kong sagot. Sila ho'y mga kaibigan ng Panginoon, tinawag dahil sa pakikipagkaibigan nila sa Panginoon, at ang kanilang pakikipagkaibigan sa Panginoon ang siyang naging dahilan din upang tawagin at akayin din nila ang iba papalapit sa Panginoon. Wala hong nababanggit na ang dalawang ito ay
matalik na makaibigan, no? Wala hong ganon. Among the 12, sakto lang. Pero may similarity, as I've said. Tulad doon ni Philip, siya ho ang tinawag ni Jesus mag-isa matapos tawagin si Andres at si Pedro. At siya yung nagtanong, Panginoon, saan ka ba nakatira? At ang sabi ng Panginoon, halika at sumunod ka sa akin. Come and see. At dahil sa nakilala ni Felipe, pinuunlakan niya ang paanyaya sa kanya ng Panginoon. Ipinakilala naman ni Felipe ang Panginoon kay Natanael. Naalala niyo yan? No? Nagkwento si Felipe kay Natanael, nakilala ko ang Mesiyas. Mesiyas? Sino yun? No? Kaya inakay ho ni Felipe si Natanael papalapit sa Panginoon. Now, si Santiago, isa ho siya sa mga apostol at medyo marami ho kasing Santiago. May Saint James the Lesser, Saint James the Great. Nakakalito ho. Ngunit ang maliwanag sa talaan ng kasaysayan, si Santiago na apostol ang siyang namahala sa simbahan sa Jerusalem, the church in Jerusalem. At kung kaya't nagkaroon ng unang konseho ang simbahan, the Council of Jerusalem, dito po namagitan si Santiago kay San Pedro sa ngalan ng lahat ng mga Hudyo, upang ang mga Hudyo tanggapin sa bagong pamayanan ang pamayanan ng Panginoon. So kumbaga, inilakad ho, ipinakiusap ni Santiago na ang mga Hudyo na mga bagong convert into Christianity, sumasampalataya na sa Panginoon, ay maakay at tanggapin bilang kasapi ng bagong pamayanan ang simbahang Katolika na binuo ng Panginoon sa ngalan ng mga apostol. Sa makatuwid, kung meron hong pagkakatulad sa dalawa, si Felipe at si Santiago, mga naging apostol at kaibigan ng Panginoon. At ang pakikipagkaibigan nila sa Panginoon, ang siyang nag-udyok din sa kanila upang akayin ang iba na maging kaibigan din ang poon. Their friendship with God has borne fruit into friendship with others. Yung pakikipagkaibigan nila sa mahal na poon, siyang nag-udyok sa kanila na maganda ring maakay ang iba at i-welcome ang iba na maging kaibigan din siya, na naging kaibigan namin. Naintindihan na ho, no? Nagbunga yung pakikipagkaibigan ni Felipe at ni Santiago sa Panginoon sa pag-akay sa iba upang maging kaibigan din nila at lalo tigit ng mahal na poon. Kaya't kung meron hong magandang pagninilay tayo ngayon, isa lang ho nakikita ko, bunga ng ating pagdedebosyon sa mahal na poon. Meron na ba akong maitutukoy o masasabing naakit, naakay, o napalapit din sa Panginoon? Narinig niyo ba ang tanong? Naintindihan ho? Bunga ng aking pakikipagkaibigan at debosyon sa mahal na poon, meron na rin bang iba na naging kaibigan din niya dahil may nakita sila sa akin sa pakikipagkaibigan ko sa kanya? Or in short, ako ba'y may naging kaibigan din dahil sa debosyon ko sa mahal na poon? Kasi nga ho, friendship with God begets friendship with others. Naintindihan ho ninyo? Pakikipagkaibigan natin sa mahal na poon, tiyak magbubunga rin ng pakikipagkaibigan ng iba sa atin at ang iba ay maging kaibigan din niya. Simple lang naman ho yan para maintindihan, di ba? Kaya ang tanong,
Meron na ba akong naakay na iba papalapit sa Panginoon? Tuwing Biyernes, gagaya ko tayo para magdebosyon sa mahal na poon. Naka-uniforme, con todo, uniform, ihos, whatever. Ihas, ampon, whatever. No? Kita nila, tayo laging nakamaroon at nakadilaw tuwing Biyernes. Galing sa Quiapo. Meron na ba tayong naakay na iba na hindi man natin niyaya, uy, simpa ka rin sa Quiapo. Pero nagulat na lang kayo, ba? Nakita nyo sa Quiapo. Or, kung hindi man nyo nakita sa Quiapo, pag uwi ninyo sa bahay, naka-uniforme rin ng deboto ng Poong Nazareno. At minsan, nakasalubong nyo dyan. Binati pa kayo. Have you ever experienced that? O ngayon no, dahil namamayagpag ang virtual technology, dumami ba ang ating mga kaibigan dahil nakita nila na tayo'y deboto ng Poong Nazareno? May nakita kaya sila sa akin, kaya't yung aking debosyon inaakit din sa iba upang sila'y maging deboto rin ng mahal na Poon. Ito hindi ito sa ngalan ng pagyayabang o kaya'y pagpapakitang tao na pantawag pansin para ako sumikat, para ako makita at mabigyang atensyon. Sige, mag-a-active ako sa Quiapo. Lagi nakapost, no? Pag merong mga activity, nakapost lahat yan. Dumidikit sa mga pare, no? Pagkatapos dumikit, wala na. Ingat kayo, ha? Kasi yun ang napapansin ko, no? Maski sa artista, dumidikit, kala mo friendship. Pero pagtaas ng picture, wala na. Talikuran na. Wala nang pakialaman. Superficial, mababaw, pakitang tao. Pasensya na ho, ha? Kasi gusto ko maging dalisa yung ating pakikipagkaibigan na hindi lang ito nakikita ng buong madlang people, ng buong mundo, kundi nararamdaman ho natin na tayo'y napapalapit higit at lalo sa mahal na Poon. At yung paglapit natin sa mahal na Poon, pagdedebosyon natin sa Kanya, nakakatawag pansin, nakakahikayat sa iba, upang sila rin na may mga pasanin, dalahin, intindihin sa buhay, mahikayat, tularan tayo na magdebosyon din sa mahal na Poong Nazareno. Ito po ang ginawa ni Felipe at ni Santiago. Naging kaibigan nila ang mahal na Poon at hindi doon nanatili, di doon nagtapos. Ang pakikipagkaibigan nila at pagiging apostol, alagad ng Poong Jesus Nazareno, ang nag-udyok sa kanila upang akayin, hanapin ang iba at ihatid papalapit sa Kanya. Sana ho, marami tayo naaakay. Kung tayo ho, inaakay ng iba, tiyak, no, na-inspire kayo ng iba, nahikayat kayo sa sigasig at sa kabutihan nila, kaya tayo nandirito ngayon. Sana all, tayo rin, na hinikayat at inakay ng iba, makakaakay din at magdadala pa ng iba papalapit sa Kanya. Ito ho ang simbahan. Ito po ang gawain ng mahal na Panginoon, na sana sa Kanyang pagbangon sa libingan at sa kamatayan, ipagpapatuloy natin ang paghahanap sa iba, ang pagturing sa iba bilang kaibigan na ilalapit natin sa Panginoon upang tayong lahat ay maging magkakaibigan ng Panginoon. We are all companions of the Lord and companions in the Lord. At sana ho, totoo yun, na hindi lang tayo kaibigan niya, kundi siyang kaibigan niya, kaibigan din natin, at patuloy pa tayong aakay sa iba, hihikayat sa iba,
at magiging inspirasyon sa iba upang marami pa siyang maging kaibigan at marami pa rin ang maging kasama natin sa pagtulad at pagpapatuloy sa kanyang kabutihan. Hingin po natin kay San Felipe at kay Santiago na hindi tayo mapagod sa pakikipagkaibigan sa Panginoon. At nawa ang debosyon natin sa Kanya ay magbunga ng bagong debosyon sa iba. Happy Easter po sa ating lahat.